Itong Era 7 na NFT ay madaming partners guys. Nandiyan yung Binance kung saan sila naglagay ng NFT sa marketplace sila, Huobi Ventures, Mobox, kasama din pala at marami pang iba. So importante yan kung naghahanap tayo ngayon ng mga NFT play to earn kasi isa sa mga parameters natin para makaiwas sa mga rug games. Dahil kung itong mga bigating partners na to nagtiwala sa kanila at syempre KYC dyan dahil medyo malalaki na yung mga partners na yan. At kung sakali man no, na may mangyari, sila na bahala sa atin na panagutin sila, di ba? Kaya, it is A+ for me na medyo maganda ang partners itong Era 7. So, ang website pala nila is era7.io. Halos nandito naman lahat ng information sa kanilang website. From the contract address, from their gameplay, mga NFTs at iba't ibang klase at clans nito. Ayan. Eras token utility, pati yung kanilang inflationary token na GOT, at syempre yung roadmap nila. Lahat yan ay didiscuss natin in a while, pero bago yan guys, kung gusto nyo ng buhay na hawak nyo yung oras nyo, whether you are playing games or kung anumang grind sa buhay nyo, huwag mong kalimutang mag-like, share, and subscribe dito sa channel natin dahil maaari ko kayong matulungan sa pamamagitan ng pagko-cover ng mga NFT games, lalo mga cheapskate alert na yan, at some trading ideas and financial tips na maaaring matupad yung pangarap nyong buhay. Kaya, let's get back dito sa Era 7. So, sa white paper nila, nandito yung economy ng buong game. Dito sa kanilang token economy. Ito yung uses ng Era token. Siyempre, pwede siyang gamitin as a currency, pambili ng mga NFTs. Tapos, ito yung magiging currency na maaaring mag-enable ng mga transaction. At syempre, governance token din ito. At makukuha lang to pag bumili kayo sa mga DEX or CEX platforms like KuCoin, PancakeSwap, tapos mga rewards at airdrops pati sa kanilang liquidity mining at sa magandang PVP nila. Yung GOT naman yung kanilang inflationary token, so common naman yan sa mga NFT games na maaari nyo lang makuha sa PvE pati sa mga game activities rewards. So nandito yung economy nila, medyo cool din dahil very detailed na siya. So may kita natin dito 200 million ang nakalaan sa play to earn. 150 million dyan ay sa mostly sa PvE and yung 50 million sa PvP. At yung 320 million naman doon sa 520 million. Yung 200 million sa play to earn, di ba? Yung 320 doon is for game incentives o pagpapalaki ng community at syempre pandagdag din sa rewards if ever. So 1 billion po yung allocation ng token nila. So nabanggit na nga natin 520 million ang nakalagay sa laro lamang guys. Yan ang importante for me dahil kung walang rewards, walang maglalaro, di ba? At dito sa isang part ng kanilang economy, nandito yung may NFTs na. Yung Mastercard, importante to kasi sila yung nakakapagsama ng battle card. Mamaya dadaanan natin yan sa gameplay. Yan kasi yung battle card na yan ay magagamit nyo sa laro. Requirement po yan. At nabanggit nga natin yung GOT ay mapapanalunan lang sa PvE. Then it is required also for summoning yung GOT na yan para magkaroon ulit ng battle card. So, halos umiikot lang doon, lalaruin mo, magkaka-rewards ka, magkaka-NFT ka, at pag na-add ka dito, which is, I think this is very addictive as well, itong larong ito, ay magkakaroon ng repetitive process in terms of their token economy. So, yung natitirang 48%, don't worry guys, naka-vest po yan from their development ecosystem operation, mga nakabili ng seed and private rounds, pati IFO. Pero syempre, maganda rin tinan natin kung ano ba trend ngayon ng token nila. Packet siya actually ngayon paakyat. We're using CoinGecko at ang price niya right now is 14 pesos per token. Actually, kung babasahin natin to lahat, no, very common naman, nandito yung market overview ng NFT games in general, pati yung mismong lore ng kanilang game. Ang interesting dito guys is favorite natin genre, TCG. Inspired sila sa Magic the Gathering. This is on Binance Smart Chain. So addictive nga ito, mamaya laruin natin. Tapos nagle-level up din po yung mga NFTs dito, yung mga battle card na yan. You can either play PvE or PvP. Or you can trade as well, no? Kung gusto nyo yung mga battle cards nyo. At ang maganda dito, pag early player ka, magkakaroon ka ng dividends, no? Nakalaan na yan doon sa ecosystem nila. They will be having some esports as well at play to earn nga ito. Then, yung artwork nila at yung mismong game, medyo quality.
So, nalaro ko na kasi siya. So, dito sa marketplace, may kita yung mga artwork nila, di ba? Ang cool. So, dito sa gameplay tab, nakalagay white paper, malalaman nyo na lahat ng kailangan nyo malaman dito sa game. Pero, isa-summarize ko na lang. Pero bago yun, huwag nyong kalimutan pumunta sa kanilang mga socials, Discord, Twitter, Telegram, Facebook, para magkaroon kayo ng on-hand na balita kasi dyan nila nilalabas yung mga announcement nila, guys. So, bago kasi natin to malaro, guys, kailangan nyo ng battle card, diba? So, pwede kayong bumili dito sa marketplace. Murang-mura, 50 pesos lang po yung isa. Pero, kailangan nyo ng 30. Yan, 30 po. Nakalagay yan sa kanilang white paper yan. 30 battle cards kasi yun ang magiging deck nyo. Tapos marami pa silang mga campaigns, mga 50 levels daw at least. And also, yung PvP nila yung inaabangan natin. So, kaya ako pinunta kayo dito, no? Kung wala kayong battle card, you can buy some master card na pwede siyang mag-summon ng mga battle cards as well. Tayo is nabiyayaan tayo ng isa. Kung makikita natin cooling down. Kasi once na mag-summon ka, may cooldown po yan. So, meron tayong 38 available summon which is swak na makakapaglaro na tayo nito. Andito naman yung mga probability kapag nag-summon kayo kung ano yung makukuha yung battle card, guys. So, nandito sa kanilang summoning tab. At once na maubos na, kasi for example tayo, 70 lang, di ba? Yung power niya. Kakailanganin natin ng mga tokens as a fuel para mag-continue yung mga pag-summon nitong mga master card natin. At may leveling up din nga sila, nabanggit ko kanina via synthesizing. Tapos iba't iba rin yung kanilang continents. Tapos pa nag-summon kayo, dalawa kasi yung race dito Yung primary race, pati secondary race. Ibig sabihin ito, 70% ng mga NFTs natin is maisasamon niya is galing dito sa Inferno Clan. Tapos 30% dito sa Empire of Light Clan. So, ganun siya tumatakbo pa nagsamong kayo. So, wag na natin patagalin. Maglaro tayo. Pupunta tayo sa play game. Tapos, magre-register kayo. Gamitin nyo yung aking register link at ilalagay ko sa description below. Pati sa pinned comment para sure. Then, magre-register lang kayo. Ilalagay nyo lang kung ano yung pangalan nyo. So, tayo nakapag-register na tayo. Tapos, email. Kasi yun ang gagamitin yung username then password. Ganun lang kadali. So, maglalagay na tayo dahil nakapasok na tayo dito. This is alpha test, guys. Malalaro nyo na to for free. Meron na ilalagay na agad dyan na deck. So, ang race natin dito is Empire of Light lang. So, pwede naman kayo gumawa ng sarili yung deck kung gusto nyo. Kung may NFT kayo nabili, dito mapupunta sa Choose Your Hero. And quick match tayo para makita nyo yung gameplay. So, fight match tayo. So, at the start of the game, yan, pipili kayo kung anong i-replace. So, X natin yan. Yan. So, medyo veterano na tayo sa TCG, kaya alam na natin ito So, nandito yung mana, tapos nandito yung go signal. Okay? 2 mana, ibig sabihin, ito yung mana, dyan mo ilalagay, no? Mapapansin nyo, pag pinindot ko yan, may attack at depensa. Tapos, depende kung saan nyo ilalagay yung player. For example, nilagay ko dito, at yung kalaban, naglagay din dito. So, silang dalawa mag-aatakihan. Tapos, punch tayo. So, hindi ko alam, no, kung ano yung ilalagay niya. Wala siyang nilagay. Okay? That's good. So, maglagay pa tayo. Ito. Dito, dalawa sila. Okay, dito na lang para may harang if ever. Punch! Ayun, naglagay din siya doon. So, nabawasan ko siya kasi walang harang dito. So, dito naman, wala. No? Patay sila parehas. So, dito may kita kung ilan yung namatay. At dito naman kung gusto nyo mag-surrender. So, 4 na yung mana natin. So, ito si Pumpkin Ant ang ating ilalagay. Diyan na lang. Punch! Ayun. So, isa lang damage sa atin. Namatay siya. That's good. So, meron siyang debut ability. Ibig sabihin, pagkalapag, is magkakaroon siya ng 2 damage sa kalaban. Kaya, namatay agad yun. Nakita nyo kahit 4 yung buhay. So, lagay na natin ito. So, meron siyang debut. 1+1 sa random ally. That's good. Yan, dito natin ilagay. Yan, punch. Ayun. Ay, kaso, wala. Papatayin lang siya. Okay lang yan. Bawas-bawas na yung kalaban, no? Ito yung buhay ng kalaban. Ito yung buhay ko. Sige, laban na yan. Punch. Yan. Lumakas ang lumakas. So, dalawa lang yung buhay niya. Patay ito. So, round 6 na. Ano to? So, wala tayong gagamitin. Okay lang yan. Confirm lang natin. Wala pangit yung cards Yun, namatay siya. Bang! Bang! Dalawa na lang. Mamamatay na siya. So, lagyan natin ito. Punch! Ang lakas nito. Boom! So, yun. Magigiba yung kanyang
entablado. So, yun lang, no? Ganun yung game, guys. Tapos, yun, nagkaroon tayong advancement rewards. Galing, ha? So, okay lang natin yan. Yes, kasi nag-level 2 na tayo. Okay? So, yun lang, guys, no? Pinakita ko sa inyo yung gameplay. So, ang maganda na kasi nun, is meron siyang laro. At nakaka-addict, hindi lang yung paklik-klik. Kasi naniniwala ko for the game to progress to the another level, or sabihin natin, hindi agad mamatay yung economy, dapat addictive yung gameplay, diba? So, maliban sa addictive yung gameplay, fast-paced siya, which is good also kasi marami ng mainipin na tao at medyo busy. So, kung ganun kabilis yung labanan, I think malalaro siya lalo at maaari tayong kumita dito. Then, syempre, pwede mag-umpisa sa murang halaga, diba? Pero yung nga, mura man yan or addictive, always remember to risk ka naman that you can afford to lose lang. At huwag niyong kalimutan mag-enjoy ng game. Once again, I'm John aka Soral. Kung nagustuhan mo tong episode na to, please lang, no? Makikingi lang ng like, share at subscribe. Hanggang sa muli, guys! Babu!